Kaibigan, pag kay Lord tayo, dahil instead na tayo ay magsimangot, tayo ay nakangiti dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya makaibigan, simula ngayon magtulungan po tayo, ating gabayan ang bawat isa upang tayo mamuhay na maka-Diyos. No? So simulan po natin sa bahay. No? So pag halimbawa sa bahay, paano tayo mamuhay na maka-Diyos? So of course, hindi natin alam yung ating tagabantay ay ang ating Panginoon. Pag sa bahay tayo, alam mo mga kaibigan, walang ibang makapagpatibay ng ating mapintuan, walang ibang makapagpatibay sa ating mga window grills o kung ano pa mga safety devices na mayroon tayo, kundi ang ating Panginoon. No? Pag tayo mamuhay na maka-Diyos, tiwalang-tiwala tayo sa ating Panginoon. Pero of course, gawin natin yung ating makakaya. No? Magpa-install tayo halimbawa ng double lock o kung ano, may early warning device pa, no? Na pag may pumasok, mag-alarm, no? May alarm system pa at kung ano pang mga system, no? So, ang iba, mayroong aso na lalagay sa pintuan para kung may tao na iba, no? Na hindi kilala ng aso, ay siyempre tahol siya ng tahol. So, yan mga kaibigan, no? Walang ibang makapang-strengthen ng ating tinatawag na mga pintuan o ating gate, kundi ang ating Panginoon lamang. No? So pag sa maka-Diyos tayo, siyempre yung ating gate ay gawing malakas ng ating Panginoon, gawin niyang matibay. No? So dito, no, ilayo sa mga masasamang loob. No? So di ba nag-prayer tayo, no? So sa ating prayer sa gabi na matagpuan natin sa Psalms 4:6, sabihin natin, I will both lie down and sleep in safety, for you alone, O Lord, is my refuge. No? Parang pag sa Tagalog i-translate natin na parang personalize, sabihin po natin mga kaibigan, pwede po natin sabihin, Panginoon, ako ay higa at matulog ng mahimbing na mahimbing. Dahil alam ko, Panginoon, na Ikaw ang siyang nagbabantay sa atin, na Ikaw ay hindi natutulog at hindi naiidlip sa pagbantay. No? So pag sa Ilonggo pa, sabi yan, no? Matulog ako nga mahamuok. No? Ibig sabihin, nami nga tulog. No? So ibig sabihin sa English naman ay deep and restful sleep. No? So di ba, napakasaya, napakaganda. So yan pag ang tao ay maka-Diyos. Kasi masarap ang tulog, no? So una-una siyempre yung gate o kaya yung pintuan, walang ibang makapagbigay ng pinaka-the best na proteksyon ay ang ating Panginoon lamang, no? Kasi siya ang may control ng lahat ng bagay. Dahil sa Kanya, wala pong imposible. Lahat ay posible sa Kanya, no? So yan, ano pa, no? So pigilan niya ngayon, hindi makapasok yung mga maliban sa masamang loob, ito yung masamang espiritu naman. No? So, ibig sabihin, makatulog ng maayos ang pamilya dahil hindi makapasok ang puwersa ng kadiliman. Dahil pag makapasok ang puwersa ng kadiliman, marami siyang tinatawag na dinidisturbo. Sa Ilonggo, tinutublag. No? Kaya makaibigan, tingnan natin. Ito ay pinaka-the best pag tayo ay maka-Diyos. No? So, dahil sa ating family, masarap ang tulog. So dito naman sa unang-una sa gate siyempre, no? Dito naman sa pagkainan, no? So pag tayo ay maka-Diyos at number 1 sa atin ang ating Panginoon, yung ating kusina ay palaging punong-puno ng mga masustansyang pagkain dahil ang ating Panginoon naman ay siyang ang ating Jehovah Jireh. Siya naman ang ating the greatest provider. So kaya ano pa ang hinihintay natin? Dapat number 1, ang ating Panginoon sa atin. No? Ano mang busy tayo, unahin natin ang ating Panginoon. So 3 lang naman po ang ating awitin. Awit na papuri, awit na pagsamba, at awit, Panginoon, napapasalamat. No? So di ba, napakaganda pag tayo palagi nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, nababasa natin sa Biblia na mayroong 10 kitungi na pinagaling ang ating Panginoon, subalit isa lamang ang bumalik. At ano ang sabi ni Lord doon sa isa na Samaritano ba? Sabi niya, saan yung siyam? Di ba 10 kayo? Saan yung siyam? Yan. So ibig sabihin, hinahanap ni Lord ang ating pasasalamat. No?